Isang nakakalungkot na balita nung last Friday, nagkaroon sunog dito sa Saskatoon, doon sa may 408 24th Street West sa may Central Saskatoon. Yun, nakakalungkot na kasunog, pero awa ng Diyos mga kamamaw, wala naman nasaktan, wala namang nasugatan, o wala namang taong na kumbaga nadamay doon sa sunog. Nagsimula tayo sunog sa may may pantang bubungan ng parang 3-story house siya tapos siya tag dito, parang medyo bago pa yung sasakyan, 3-story house. So parang ang dating is nagsimula siya ng 5:40 ng hapon, natupok siya yung sunog, natupok siya ng 8:30. So yun mga kamama, kumbaga na-share ko lang sa inyo yung ganitong pangyayari, pero it doesn't mean yun doon tayo magpo-focus kung ano yung nangyari doon sa sa sunog na yun. Ang akin dito, ginagawa natin yung vlog ngayon para sa self-awareness ng mga tao, lalo na sa mga ganitong usually yung mga bahay kasi dito sa Canada is more on kahoy. Wala kang makikitang dito na parang sementado katulad ng sa Pilipinas na parang pa nagkasunog. Hindi naman huwag naman sana knock on wood sa lahat kung sino man sa inyo, kasi nga kasabihan nga nilang mga Pilipino is di bali nang manakawan ka nga daw kesa masunugan ka, mas mabigat yun. Pero gunting pa rin mga kamamo ay walang nasaktan o walang nadamay dun sa sunog. Ngayon kakataon lang na parang napapagkwentuhan natin to ngayon dahil para sa awareness ng mga tao ba na kailangan mag-ingat kayo, kailangan na make sure pag alis kayo ng bahay, may mga nakasaksak na hindi naman dapat nakasaksak is tanggalin nyo na, lalo na yung sa mga charger ng cellphone yung kadalasang minsan nakakalimutan sa mga saksakan na i-stay na lang doon sa pwestong ganun, which is mali at pwedeng maging cause ng sunog. So ingat-ingat na lang, kasi hindi rin naman natin masasabi yung buhay ng tao na rin naman na wala naman take to, sabi nga nila walang take to kung mawala ka. Di ba syempre marami kang taong may iwan, marami kang taong masasaktan. At the same time, syempre malungkot pag nakakabalita ka ng ganun. Kaya itong vlog na to is parang inano ko lang na mag-ingat-ingat kayo mga kababayan natin, lalo na dito sa Canada o kahit saan man sulok ng mundo. Because usual kasi ang pinagsisimula ng sunog talaga dito kadalasan, mga napabalitaan natin na ito yung ginagawa nating vlog hindi para pag-chismisan or something na parang lang talaga. Gusto ko lang na parang ako yung sa sarili ko, mamulat din ako na ingat-ingat, parang gano'n. Wala tayong dapat na parang pinag-usapan natin yung isang bagay na ganito para lang clear out lang dun sa vlog natin. Ayun, ingat-ingatan niyo yung sarili niyo, huwag kayong mag-iwan ng mga like kandila. Usually yung kandila dito sa Saskatoon, sa Canada, hindi naman madalas ginagamit ang kandila kasi dito usually sa Pilipinas sanay tayo na nakakandila, di ba? Dito hindi more on electrical thing ang natin dito. Pero syempre, kadalasan ang pinagsisimula ng sunog dito, kadalasan may mga babalitaan din tayo na
minsan mga upos ng sigarilyo, yung mga nagbabaga, lalo yung mga, sabi nga nila dito, may lugar dito na talagang pag summer time is pinagbabawal talaga yung basta-basta nag-iihaw-ihaw ka lang na sa may bakuran nyo. Hindi rin nila inaano dito na may mga parang fire prevention month din na ini-implement din dito na kailangan mag-ingat. Kasi katulad yan, sabi ko nga sa inyo mga kamamang, di ba, gawa sa kahoy lahat ng mga bahay dito. Kung hindi mo iingatan yung pag-iihaw mo or may sinisigaan ka, o bawal, number one, bawal magsiga. Yung sa ihaw pwede pa naman yung napapagano, yung pagsisiga ng mga dahon-dahon, yun kasi ang delikado. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mga kamaw, usual pag nagsiga ka dyan, lilipad yung mga ano nyan, lilipad yung mga debris, yung mga upos niyan, lilipad dyan. Hindi natin masabi kasi ang daming puno rin dito sa Canada, di ba? Tapos puro dahon pa sa paligid pag summer time. Yun talagang pagmumulan o pagsisimula ng sunog, kaya ingat-ingat tayo. Usually mga nagyoyosi, yung mga naninigarilyo, dapat yung mga ano talaga, yung mga tamang lagayan talaga. Ako dun sa bahay may lalagyanan ako dun na parang maliit na tabo, tapos nilalagyan ko siyang tubig. So pag ano tayo, tapos natin mag-smoke, doon natin nilalagay. Tsaka make sure ko bago ko umalis, dino-double check ko lagi pag yung pinatay ko yung ako kung nag-smoke ako. Pero mga bata, huwag niyong gagayahin yung ginagawa ni kamamo na nag-smoke. Kat maaari kung maiwasan nyo, iwasan nyo. So ayun, ganun, pinapatay ko, tapos dino-double check ko siya. Tingnan ko talaga ng 2 beses kung napatay ko yung baga bago ko umalis. Kasi mahirap na mga kamamo, magugulat ka na lang pag nakalimutan mong pagiging ano mo lang o di ka aware sa mga ano sa paligid mo. Nako, malaking bagay yun. Siyempre malaking ano. Ang kaano naman dito mga kamamo, ito parang kwento-kwentuhan na lang din. Siyempre dito kasi kahit paano yung mga bahay kasi may ma-insurance yan. Insured yan. So kung sakaling masunugan kayo or something na ano, hindi kayo mamumroblema na parang nako, paano ko babayaran yung bahay ko na sunog na hindi. Kung ano naman yung insurance, yung insurance mismo yung magbabayad. Pero syempre may mga ano yan under investigation pa, iniimbestigahan pa yan kung ang sunog ba ay sinadya mo, kung ang sunog ba ay kumbaga ba aksidenteng nangyari, may mga ganung bagay. Pero syempre kung at fault mo, di natin masasabi kung may ano ka pa, kung makakuha sa investigasyon na parang sinadya mo talaga na sunugin yung isang ganto, kaya ka bahay mo ganun sinunog mo, di mo sure kung may makukuha ka pang ano na yung sa insurance mo. Pero kung talagang aksidente at hindi natin sinasadyang may mangyaring ganun, wala namang may gustong mangyari na masunugan ka, di ba? Di ba nasabi nga di bali nang madukutan na lang ako kaysa masunugan ako, kasi parang 10 times yung nawala sa'yo, parang ganun. Tsaka mahirap pa, number 1 pa, yung mga papeles mo. Usual tayo dito di naman tayo dito talaga sa honestly sa Canada. Usually mga Pilipino dito, nandito lahat ng mga documents na importante, nandito lahat sa bahay mo. Yung mga passport, yung mga lahat ng mga certificate mo mula nung nagtrabaho ka, basta lahat ng mga importanteng bagay or importanteng papeles, sigurado na sa bahay mo. Yung number 1 kadalasan ngayon pagkatapos mong tag dito, kunin lahat ng mga bagay like yung pamilya mo, kung may mga alaga ka man, tapos yung adult at yung mga non-living things na bagay, number 1 sa listahan mo yung yung mga gamit mo sa gamit mo sa mga papeles mo And then yun pala mga kamamo, i-share ko na lang din dito, total naman usapang sunog, i-share ko na lang din yung nangyari sa amin nung kabataan ko, nung sa Pilipinas ako. Ayan, sobrang napakaganda ng istorya ng ito mga kamama. Actually, hindi ko siya makakalimutan. Talagang sobrang memorable. Hindi naman sabihin memorable, kumbaga parang ano sa akin to kumbaga napobia ako sa pangyayaring yun ng kabataan ko na experience ko. Meron nangyari sa akin nung like around elementary days. Sa mismong bahay namin, may kamag-anak kami doon sa kabila, parang 2 bahay lang, tapos isang napakalaking, talagang malaking bahay, parang talagang halos kung iaano mo yung pader niya, parang nasa almost 2nd to 3rd floor ng building, parang ganun kataas siya, parang 2nd floor ng building, parang ganun, 2nd level, ganun siyang kataas yung harang ng pader doon sa Miamin. So yun na nga yung sa pader na yon, kukwento ko sa inyo bakit ko nabanggit agad yung sa pader na yun. So nung time na yun, like gantong time yun mga kamamaw, ako na parang kinilabutan ako. Pa-Halloween time yun, pa-Halloween time.
I was like elementary that day. Tapos nagkasunog like around 11 o'clock ng gabi. If I'm not mistaken, basta ganun oras siya. Nagkasunog sa may amin. Tapos siyempre nagising ako. Ginising ako ni papa ko, lahat kami, pinalabas kami ng papa ko, inuna kami lahat ng papa ko. Tapos pagsilip mo talaga sa bintana namin, kasi yung bintana namin mga kamama, pagbukas mong gan, ina mismo yung pader. So yun mismo ang nasusunog, yung nasa likod na bahay nung mismong may pader na yon. So talaga halos makikita mo yung buong paligid doon sa kabilang side is sunog na talaga mga kamama. Good thing, yung sabi ko sa inyo, yung pader na iyon, yun yung nagligtas sa side namin sa kabila. Dahil kung wala yung pader na yun mga kamama, sunog kami lahat doon sa kabila. Although wala naman siguro kami nasaktan sa amin, ibig sabihin yung buong bahay dito sa may kabilang side, sa may back side, sunog lahat yun. Tabing ilog pa kami noon mga kamama, talaga nung time na yun, salok talaga yung mga tao ng tubig sa ilog, talagang buhos ng buhos. Tapos yung mga kadalasan syempre pag probinsya, mga nipahat yung bahay, lalo na yung mga bubong, kasi uso yun yung yerong bubong. Tapos may mga parang anong tawag doon, yung basta parang palaspas yun, nakalimutan ko yung tawag doon o kawalig ba tawag doon, basta yun yung nasa ibabaw, tinatakpan kasi usual pag summertime, yun yung pampatanggal init. Kasi yung purong bubong, kasi usual yung iba wala naman tayong kisame nung mga panahon na pag may kisame ka social ka na so yun nasusunog na nga. Di ginawa ng mga tao, kumuha sila ng tubig, tapos binasa nila lahat ng mga may bubong na ganun, kasi baka doon magsimula yung kumalat So kumbaga sinecure na kami ng pader talaga mga kamamo. Tapos si papa ko inakot na lahat ng gamit namin. Syempre ako bata pa ako nun, ilang taon pa lang ako nun, kumbaga wala pa ako sa vision nun. Tapos parang hindi naman ako totally natatakot, natulala lang ako. Tulala ako sa pangyayari na hindi ko ina-expect. Kasi parang syempre bata ka, pagising mo, tapos biglang ganun makikita mo, di ba? Kumbaga galing ka sa mahimbing na tulog, pagising mo, ganun yung nangyayari. Parang tagal ko nakatulala. Ang sa akin, wala akong reaction, hindi ko maisip na tumulong dun sa kila mama at papa ko yung time na naghahakot sila ng gamit. Yung papa ko nga uso kasi nun sa Pilipinas yung yung parang malaking balde, pero ang style niya para siyang balding malaki pero karton yung gilid, tapos may takip na parang aluminum doon sa may ibaba tsaka ilalim, puno-puno ng yung bigas nun, kalahati laman nun. Galing ang lagay ng bigas namin sa may itaas ng bahay namin, nababa ng papa ko mag-isa yun. Yung bigasan namin ngayon, nababa niya mag-isa yun. So isipin mo yung talagang parang sasabing parang tag dito ang tawag doon sa adrenaline rush na tinatawag yun, nabitbit ng papa ko. So nung time na yun, natupok na nga lahat, na nagpapasalamat kami dun sa pader na yun na naligtas yung kabilang side. Yung papa ko nung binabalik na niya yung palabigasan, nung tapos na yung sunog, hindi na niya mabalik. Kaya nagtataka siya paano niya nabuhat yung yung palabigasan nung time na may sunog. So ibig sabihin, iba talaga yung pakiramdam pag yung talagang parang nandun ka sa point na ganun, talagang alam mo yun, lalabas lahat ng mga bagay na hindi mo ina-expect, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo inaasahan. So yun, nakwento nga ni papa ko na parang nung binuhat niya, nung nagkakasunog, nabuhat niya, nung sinusuli na hindi na niya mabuhat. So yun natapos na natin yung kwento. Pero syempre marami ding nasunugan nung time na yun. Yung iba nun, kasi nga tabing ilog kami, nakita na lang namin yung ibang baboy, kasi nga syempre may mga baboy sa may bandang ilog makita mo na lang yung baboy, naglutangan na lang yung iba, kasi usually alam ko yung baboy hindi nakakalangoy so parang kung maulog sila sa tubig, sa ilalim na sila ng tubig hanggang sa parang maubusan silang hininga. May mga maraming baboy na namatay kasi nga syempre natupok na hindi na naisalba o hindi na kasi usual ang inuna nila yung pamilya nila lahat. May mga kaibigan tayo na mga nawala nung panahon na yun sa pwesto nila kasi nasunog ang bahay nila, lumipat na sila sa ibang barangay. Alam mo yung mga ganun na yun yung isa sa mga bagay o isa sa mga kwento ng buhay ko na hindi ko makakalimutan, yung sunog. Kaya ingat-ingat din tayo mga kamamo, dahil lalo na yung mga bagay na naipundar mo tapos biglang mawawala na lang, mapupunta na, magiging abo na lang. Napakahirap ng ganun mga kamamo na pinaghirapan mo.
tapos ilang taon mong pinag-ipunan, pinangarap mo magkaroon ng mga ganitong klaseng gamit na parang pag uuwi ka, ang sarap umuwi sa bahay na komportable ka, yung mga pangarap mo sa buhay na dating hindi mo naabot mo na ngayon, natatamasa mo na iyon. Parang ingat-ingatan natin mga kamama para kahit pa paano, kumbaga hindi lang naman para sa atin, para din sa paligid natin, na ingat-ingatan din natin yung sarili natin, tsaka maging aware tayo sa paligid, maging vigilant tayo. Si Kuya Bong, maging vigilant tayo palagi na sana, wag naman sana masundan yung mga ganung Pero usual naman dito sa Saskatoon, since nung dumating ako, madalang lang naman ako makakita ng ganun. Kasi ang kagandahan naman dito kasi mga kamamaw, pag nagkarong alarm, kasi usual mga bahay dito, syempre hindi naman sa pagano yung mga bagong bahay, mga high-tech na yan So kumbaga pag may mga smoke, something na umusok dyan or something na umano dyan, automatic kasi yan, mga nakalinya na yan sa mga parang fire department, police department. So automatic siya, ay parang junior, automatic siya, pag nag-alarm yan, re-respond din na agad yun. Ang naman, pa nag-responde dito yung rumisponde dito yung bombero, may kasamang ambulansya, tsaka police, ganun ang responde ng dito, 3 agad. So parang parang part din ng, alam ko sa pag kumuha ka ng bahay dito, part din ng ng insurance mo na kukuha ka na, may ganun talaga may binabayaran ka. So nakaano agad sila. Even na parang kaprasong sigalang na may umusok doon, magugulat ka na lang. Akala mo may aksidente, akala mo may malubungan ng nangyayari. Yung pala, parang may false alarm lang na parang may na-detect or something na gano'n, nag-right away, nag-respond sila. Yun, kaya kahit pa paano maganda yung dito. Yung bagay, ang lang sobrang hirap lang dito kasi makama ng puro kahoy. Tapos pag natapat na malakas yung hangin is matadamay, kumbaga mabilis tumakbo yung apoy dahil nakahoy lahat yun. So ayun na mga kamamo, share ko lang yung mga bagay na yun na sana wala na sana mangyayari. Nakakalungkot tayo sa mga pamilya na naging apektado ng sunog. Kaya ingat-ingat po tayo lahat. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.